Praise Jesus. Hallelujah. Glory to you, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you lived, you died, you rose again on high. 'Cause you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. 'Cause you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba para sa ating Hari, ating Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Pala at Lord. mabiyayang gabi po mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Patuloy po ang ating pasasalamat sa ating Panginoon dahil po tayo ay nabiyayaan ng ganitong platform. At sa ganito pong paraan, mas malawak pa po ang naabot ng mga salita po ng ating Panginoon. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara na po at ating pakinggan ang mga alawiting spiritual na inhanda po ng ating Muli po, isang mataas na papuri at pasasalamat po. Lord Jesus, sama-sama tayong magpupuri
sa buhay na Diyos. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Salamat, Panginoon. Buhay ka sa buhay namin, sa puso namin, sa isipan namin, Panginoon. And 2,000 years ago, maraming salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay para sa katubusan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya na-enjoy namin ang oras na ito, ang moment na ito, Panginoon, na papurihan ka, palakpakan ka, sayawan ka, awitan ka, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for saving us, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pag-alayan ng buhay. Pero salamat, Panginoong Jesus. Dahil sa pag-ibig mo, walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Naririto kami, Panginoon, na nakapagpupuri at umaawit sa iyo, Panginoon. At may buhay kami. May buhay kami, Panginoon, na ganap at kasiyasiya. At may buhay na walang hanggan, Panginoon, sa langit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. And we take this opportunity, this privilege, Panginoon, na alayan ka ng awit, papurihan ka, pasalamatan ka, i-declare na mabuti ka sa buhay namin, Panginoon. You are faithful, Lord Jesus. Tapat ka sa lahat ng mga pangako mo, Panginoon, kaya kami hindi titigil magpuri anuman ang nararamdaman namin, anuman, Panginoon, ang pinagdadaanan namin, Panginoon. We have all the reason to rejoice, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya we want to take this opportunity to praise you, to worship you, to lift your name on high, Panginoon, dahil ito'y nararapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sama-sama tayong magpuri. Sama-sama nating pasalamatan ng Panginoon. Sama-sama nating itaas ang kanyang pangalan. Buhay ang Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God. Let us sing praises to Jesus. Umawit tayo ng buong puso, buong galang, nang magagaling sa ating mga puso. Hallelujah. Wagas na papuri, wagas na pagsamba. Ang ialay natin sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Let us close our eyes and worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang lahat ng papuri at parangal, sa iyo lamang namin inaalay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I've heard 1,000 stories of one day figure life, but I've heard the tender whispers of love and
praises to you, Lord. Thank you for saving us. Hallelujah. You are a good and great God. Hallelujah. Saved by your mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. I see your perfection, I
mahalagang parte po ng ating gawain ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng ating series na Encountering Jesus and its Healing, sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na 10 lepers. At ito po ay pangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Alfred Cardio. Muli po, pinakamataas na papuri po sa ating Panginoon. Kapagpalang araw po mga kapatid, naway natili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, Encountering Jesus and His Healing, ang magiging topic po natin, the 10 lepers, na mababasa po natin sa Luke 17:11-19. Sama-sama po muna tayong manalangin at patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Lordy Lords, salamat po Ama sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, Panginoon, na makapakinig ng inyong mga salita. Buksan niyo po yung aming puso't isipan sa mensahe na ibig niyo pong ipaabot sa bawat isa. Tanging yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan. Gamitin niyo lamang pong instrumento, yung magsasalita, Panginoon. Ngunit yung kapahayagan ay nagmumula sa inyo, Panginoon. At Ama, pagpalain niyo po ng lahat ng maabot ng live streaming po na ito, Panginoon, na yung mapagpala po sila ng inyong mga salita. At sa inyo na nga po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila, in Jesus' mighty name. Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Lord to Lord. And so sa magandang araw po. So ito pong kwento nung 10 ketongin. And so na binanggit po dito sa Lucas ay nagpapakilala po nung una, yung habag ng Panginoon na kung paano po siya ay nagpapagaling. At nagpapakita rin po na ano naman po yung nararapat na tugon natin sa habag at kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Kung mag-o-observe po tayo, so maari pong marami yung ibig na mapagpala ng Panginoon, makareceive ng blessing, ng biyaya. Ngunit ilan lang po kaya sa kanila yung ang ibig ay ang Diyos mismo o si Jesus mismo. Maari pong sa ating pananalangin, so pakasuriin din po natin, pagka po tayo ay nananalangin, so nandun po ba yung ang purpose lang po natin ay matanggap o makuha yung ating pong hinihiling o ipinapanalangin o yung maranasan po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Maari po na sa panahon na tayo po ay nangangailangan at nasa kagipitan, so nandun po yung paglapit natin sa Panginoon. Ngunit pagkatapos po na matanggap po natin yung ating hinihiling o yung ating ipinapanalangin, so nandun din po ba yung pagpapasalamat at pagbabalik ng papuri sa Panginoon? Lalo na po sa panahon ng karamdaman, so maaari po na nandun po yung ating paghiling, yung pagsamo na tayo po ay pagalingin. Ngunit pagkatapos po na makantam natin yung kagalingan, so nandun pa rin po ba ang desire po natin sa Panginoon? So sa panahon po ngayon, yung kultura na karaniwan po nakikita po natin sa sanlibutan ay yung pong yung entitlement. Yan. So marami po na ang pakiramdam ay karapatan nila ito. So dapat nila itong matanggap o karapat-dapat sila para dito. At kung ito'y natanggap na, so maaaring sabihin ng tao na deserve ko to o talagang para sa akin to o pinaghirapan ko to, pinagsikapan ko to. Pero ilan po kaya yung nakikita yung bawat tinatanggap po nila ng mga mabubuting bagay ay mula sa Panginoon? At ilan po kaya yung
nandun po yung pasasalamat o yung gratitude o pagkilala, pagtanaw sa ginawa ng Panginoon para sa kanila. So ito po yung pagtutuunan po natin sa topic po natin sa araw po na ito. So tungkol po sa 10 ketongin na pinagaling ni Jesus Christ. So mababasa nga po natin ito sa Luke 17:11 to 19. Sabi po rito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. So meron pong mahalagang katanungan na binanggit ang Panginoon dito po sa Lucas 17:17. Yes. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? At itong katanungan po na ito, hindi lang po para sa panahon na yon, maging po sa panahon po natin na tayo po na tumatanggap ng biyaya, ng pagpapala, ng kagalingan, ilan po sa atin yung nagpapakita ng pagkilala, ng pagpapasalamat sa Panginoon. So una po, sa binasa po natin, so sinimulan po ito ni Lucas na binanggit po niya yung paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem. At ito pong bahagi po ng gospel, so according to Luke. So sumunod na po dito yung binabanggit na final journey to Jerusalem ng Panginoon. At nung nakaraan linggo lang po, inalala po natin yung pagpapasakit ng Panginoon. Yan. So una po yung sa linggo ng Palaspas o yung Palm Sunday, inalala po natin yung matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, kung paano po siya ay malugot na tinanggap ng mga tao at nandun po yung pagkilala sa kanya bilang hari. Ngunit pagkatapos naman po na ito, nung siya po ay dakpin, litisin, at pagkanulo, so hinarap po siya sa mga tao at siya po ay hinatulan ng ipako sa krus. At yan nga po ay kailan lang, inalala po natin yung pagpapakasakit at ay yung pag-aalay na ginawa ng Panginoon ng kanyang buhay, yung panatiling tapat ng Panginoon sa kanyang misyon. So hindi lang po na magkatawang tao, kundi mamuhay ng bilang alipin, maglingkod, at ialay yung kanyang buhay. At yung katapatan nga po niya ay hanggang sa krus ng Kalbaryo, na siya po ay nagpakasakit, namatay, inilibing. Ngunit hindi po siya nanatili sa libingan, siya po ay muling nabuhay. So for more than 2,000 years ago, ang libingan po ay natagpo ang walang laman dahil wala na po doon ang Panginoon because He has risen. Amen. At nananatiling buhay magpakailanman. Amen. So, bago po dumating sa Jerusalem ang Panginoon, marami po siyang ginawang mga himala ng pagpapala, ng pagpapagaling.
At kasama na nga po rito yung pagpapagaling niya sa 10 ketongin. So bago din po dumating sa Jerusalem, so nabanggit din po sa Lucas yung pagpunta po niya kay Sakeo. So paano po na yung isang makasalanan, isang maniningil ng buwis ay nakasumpong ng kaligtasan dahil po sa Panginoon. So pinakita po rito yung malasakit ng Panginoon na so bagamat ang pinaka-mission po niya ayun nga pong ganapin yung ipinagagawa ng Ama. Amen. At nandun din po yung kasama po rito yung um, na gumawa po siya ng mga himala tulad po ng pagpapagaling sa mga may sakit. So ito naman pong mga ketongin, yan, so binanggit po sa sumunod, habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Amen. So yung ketongin nga po ay yung leprosy. So pagka nilalarawan po sa Bible, ang turing po dito ay isang karamdaman na tinuturing na kung ang tao ay may ketong, siya ay tinuturing na marumi. So maaring nandun din po yung sakit, so yung hirap na dala ng karamdaman at nandun din po um, yung paghiwalay po sa kanila mula sa mga tao. Yan. At ang turing nga po ay marumi. So nandun din po, kaya po nandun din yung maaring nahihiya yung mga may ketong. So, at nandun po yung iba rin yung tingin sa kanila ng mga nakakakita sa kanila. Yan. At kung titingnan nga po natin sa lumang tipan, yan, so na pagka dumarating po sila sa isang lugar ay kailangan po nilang isigaw na sila ay marumi. Yan, sabi dito sa Levitico 13, 45 to 46, ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi ako, hanggat siya'y may sugat. Ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo, maninirahang mag-isa. Amen. So, yan po yung kalagayan ng mga may ketong nung panahon po na ito. At hindi rin po sila pinapayagan na sumamba sa templo. At yung iba nga po ay tinuturing na parang patay na. Yan, dahil po sa kanilang karamdaman. Kaya po yung ketong, so hindi lang po siya sakit, kundi isang kalagayan po na para pong wala ng pag-asa. So yung pong paglalarawan ni Lucas, yan, so tungkol po doon sa mga may ketong, yan, so binanggit nga po doon sa yan, so sa verse 12, yan, sorry, sa verse Lucas 17 verse 12 to 13. Yan. So nandun po na sila ay sa may kalayuan, yan, at sumigaw sa tumihingi nga po ng habag sa Panginoon. So pero may isa rin pong ketongin yung inilarawan ni Lucas dito naman po sa Lucas 5. Yan. At ito po sa paglalarawan ni Lucas ay ano yung punong-puno ng
ketong. Ayan, kasi po nung mga panahon po na ito, tinuturing din po yung ketongin yung mga ibang may sakit sa balat at tinuturing nga rin po na marumi ayon sa kautusan. So bukod pa po doon sa yung ketong na alam po natin sa panahon po natin ngayon, yung Hansen's disease, maari pong itong nilalarawan ni Lucas sa Lucas 5 ay yung mas alam po natin na uri ng ketong. Yan. So, pero ah, nung una po, maging po yung mga ibang sakit sa balat ay tinuturing din po na marumi. So merong pagkakaiba po yung pagkakalarawan ni Lucas dito sa 5, dito po sa ketong na binanggit po rito, saka yung binanggit po sa Lucas 17, yung 10 ketongin. Yan. So yung iba pong maaring sakit din sa balat na tinuturing din noon na ah, ketong o marumi ay yung maaring alam po natin ngayon ng ibang sakit sa balat tulad ng psoriasis, vitiligo, yung mga fungal infection, dermatitis, so iba pa pong mga sakit sa balat na itinuturing din po na ritually unclean ayon po sa kautusan. Ngunit iba-iba po yung lala po na ito. So ito pong sa Lucas 5, mas malala kasi yung iba po yung pagkakalarawan ni Lucas. Sabi po rito, punong-puno yung laki ng ketong. Yan. At kung titingnan din po natin, iba rin po yung ginawang pagpapagaling ng Panginoon dito sa lalaki po na ito sa Lucas 5. Yan. So sabi rito sa Lucas 5:12, minsan ay nasa isang bayan si Jesus nang dumating ang isang lalaking punong-puno ng ketong. Pagkakita nito kay Jesus, patira pa itong nakiusap sa kanya, Panginoon, kung nais po ninyo, ako ay mapagagaling ninyo. Yan. So nandun din po yung paglapit ng ketongin sa Panginoon at ito po ay nagpatira pa sa Panginoon. At ang sabi nga po, kung nais po ninyo, ako'y mapagagaling ninyo. Yan. So ano po yung naging tugon po sa kanya ng Panginoon? Sa verse 13, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko, gumaling ka at luminis. At noon di nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos mag-alay ka ng handog ayon sa iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na. Amen. So, yung pong paglilinis, yan. So yung tanda po na siya ay malinis na. Yan. So ito po ay ginagawa sa pamamagitan po ng pagsusuri ng isang pari. Yan. So yung pong pagsusuri, hindi po ito yung nagpapagaling. Yan. So ito lang po ang nagpapatotoo na siya ay magaling na o malinis na. Yan. Dahil nga po yung may sakit na tulad po na ito ay tinuturing na marumi. Yan. So nung inutusan po ng Panginoon yung lalaki na pumunta doon sa pari at magpasuri, yan. So para po yung patunayan na siya pa ay malinis na. Yan. So pero bago pa man siya pumunta po doon ay pinagaling na po siya ng Panginoon. Yan. At pinagbilinan pa nga na huwag sasabihin ito kanino man. Yan. So hindi po yung purpose ng Panginoon ay para lang malaman ng mga tao na siya ay nagpapagaling. So meron pong ibig ituro dito ang Panginoon. So una po yung authority ng Panginoon na kahit na po yung lalaki po na ito ay punong-puno ng ketong ay kayang pagalingin ng Panginoon. At yung tanong nga po ng lalaki kung ibig ng Panginoon na siya ay pagalingin, siya ay gagaling. Ano yung sagot po ng Panginoon? Nais ko, gumaling ka at luminis. Amen. So nandun po yung pagpapakita ng Panginoon
ng kanyang authority. Samantalang po doon sa Lucas 17, yung sa 10 ketongin nga po, yan. So bago po gumaling yung mga 10 ketongin, ay pinagbilinan po sila ng Panginoon na, yan, sabi sa 14, pagkakita sa kanila, isinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Yan. So nandun muna yung instruction. Yan. At nandun po yung pinakikita ng Panginoon yung kahalagahan ng obedience. Yan. At yung sakit nga po nila ay may pagkakaiba do sa ketongin na nilarawan ni Lucas sa Lucas 5. So ito pong mga ketongin po na ito ay may kakayahang lumakad. Yan. So may maari po nila na sundin yung ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. At yung pong pagsunod, yan, so nagpapakita rin po nung pagkilala nila sa Panginoon, yung pagtitiwala nila na kaya po silang pagalingin ng Panginoon. At sabi po rito, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Amen. So yung sa pagsunod, so nandun po yung ginawa pong pagpapagaling ng Panginoon. Dahil po sa kagalingan din po, sa pagpapagaling ng Panginoon, may iba't ibang kaparaanan, may iba't ibang proseso din na maari pong pinapahintulot o ginagawa ang Panginoon. Kung yung lalaki po sa Lucas 5 ay in an instant, pinagaling po niya. Ito naman pong itong 10 ketongin naman po na ito ay pinapunta muna niya sa mga pari at sa daan doon sila nagsigaling. So dahil po may ibig ituro po sa atin ang Panginoon. Yung sa una nga po yung authority ng Panginoon. Dito naman po sa Lucas 17, so yung kahalagahan po nung pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. Yan. So sila po, meron po silang kakayanan. So iba nga po yung kaso ng karamdaman po nila. So may kakayanan po sila na lumakad, yan. So at sumunod doon sa ipinagagawa ng Panginoon. At pareho pong nakasumpong ng kagalingan. So ito pong nilarawan sa Lucas 5 at ito pong 10 ketongin. So yung pinakita po ng Panginoon yung kahalagahan ng pagsunod. At higit po doon lang sa kagalingan yung gusto rin pong ituro sa atin ng Panginoon dito sa Lucas 17. So tuloy po muna natin. So yung nga pong 10 ketongin, so nung nasa lubong po nila ang Panginoon, ano po yung ginawa po nila? So tumigil po sila sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So yung pong paghingi ng habag or mercy. So yung pong mercy, so iba-iba po yung binanggit ng Biblia tungkol po rito. So una po yung mga lalaking may ketong, so pare-pero po sila nung kalagayan. So lahat po sila may karamdaman at tinuturing nga po na marumi. Ngunit pare-pareho po na humingi ng habag sa Panginoon. At maaari din po na tayong lahat. So may pagkakahalin tulad po ang bawat isa. So lahat po tayo nangangailangan ng habag ng Panginoon. Amen. At ano po yung hiniling po nila? So yung habag, sabi nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So hindi po sila humingi ng pera, ng yung paliwanag sa kanilang kalagayan. Ang hiniling po nila ay yung habag. So ano po yung ibig sabihin ng habag o paano po ito binigyang kahulugan
sa salita ng Diyos. So yung pong habag, so hindi lang po siya yung tayo ay naaawa, di ba? Nakakita po tayo ng may karamdaman o namamalimos o naghihirap, ay nahabag po tayo o naawa po tayo. So higit po siya doon sa pakiramdam na may awa or compassion. So nandoon din po yung kilos. Yan. So at sa Bible po, yan. So sa panaghoy, kasama po ito sa ah, pag-ibig ng Panginoon. O sa ibang ano nga po ay pwede pong mag-interchange yung word na grace and love. Yan. So yung habag at yung pag-ibig. Sa Panaghoy po, 3:22, sabi rito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Amen. So magkasama pong nilarawan dito yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, at yung kanyang kahabagan na walang kapantay. Amen. So hindi lang po siya basta emosyon o pakiramdam. So hindi lang po dahil may mapapakinabang, ah, halimbawa, um, kaya mo papakitaan ng habag o tutulungan yung isang tao dahil iniisip mo in the future, maaaring ikaw na may mga ilangan at tulungan ka nila. So hindi po ganun yung habag ng Panginoon. So una po, dahil wala namang pangailangan na anuman ang Diyos. So ito po ay yung kanyang pag-ibig. Yan. At ang center nga po yung ibig o pinagbubuhusan ng pag-ibig ng Diyos ay yung kanyang bayan. Sa panahon po natin, yung kanyang mga anak. At sino nga po yung tinuturing na mga anak ng Diyos? Yung mga tumanggap at nanalig kay Jesus bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay. So, ito po yung mga binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Bagamat lahat po tayo ay nilalang ng Diyos, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Kaya po yung nakakaranas ng habag. So, bagamat yung habag ng Diyos para sa lahat, pero para ito ay maranasan mo, napakalaga na tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Tanggapin mo si Jesus Christ as our Savior, as the Son of the living God. So, paano pa po nilarawan? So, ito pong sa Lumang Tipan, yan. So, yung ginamit po na salita rito na Hebreo ay Hesed o Hesed. Yan. Na ibig sabihin po ay mercy, steadfast love, and loving kindness. So, yun nga po yung kahalintulad po nung pag-ibig yung habag. At nakatuon sa relasyon sa Diyos. Sa Mateo 9:13 naman po, so ang ginamit naman po dito na salita, yung salitang Grego na Elios, so yung ibig sabihin po mercy, na ipinakikita po sa nangangailangan. At kasama po rito yung kapatawaran at pagpapagaling. At nandun din po na pagka may habag, nandun yung aksyon. So nakikita sa gawa. Yan, sabi sa Mateo 9:13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen. So ano daw po yung ibig ng Panginoon? Habag. Amen. Kaya ano po yung ginawa ng Panginoon? So naparito po siya para sa mga makasalanan. So para po tayo makasumpong ng kapatawaran
ng kagalingan sa Panginoon. Ginamit din po sa na patungkol sa habag yung salitang Grego na oiktirmos, na ibig sabihin po ay yung awa, yan, or pity sa nangangailangan, or mercy. Sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At yung pong habag ng Panginoon, ito po yung pundasyon. So, paano po tayo dapat mamuhay? So, yung mamuhay po tayo sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. So, bakit po maaring mangyari po ito sa atin na mananampalataya? Dahil po sa masaganang habag ng Diyos. Amen. At maaring familiar din po tayo doon sa ginawa ng mabuting Samaritano. Ayan, so isang pagpapakita rin po ng habag sa kanyang kapwa. Yung ginawa po niya na binanggit po sa Lucas din, Lucas 10:33-35. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. So ito rin po yung mercy na binabanggit doon ng mga ketonging na mahabag po kayo sa amin. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahalang ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Amen. So pinagpakitaan po nung habag nung Samaritano yung nakita po niyang nangangailangan. So maaari po, marami din po tayo na nakikita na kapwa po natin na nangangailangan, na nakaranas ng kahirapan, ng sakit, o ang pakiramdam po nila para po silang outcast o hindi tanggap ng maari ng lipunan o ng relihiyon. So, nangangailangan po na pagpakitaan ng habag. Dahil po nung binanggit po ng Panginoon itong tungkol sa lalaking Samaritano, sa mga kausap po niya, ano yung sinabi ng Panginoon? Gayon din ang gawin mo. Amen. So, ibig sabihin, tularan natin yung ginawa nung Samaritano. Amen. So, kasama rin po dun sa habag yung hiniling ni David sa Panginoon. Nung na-realize po niya yung nagawa po niyang kasalanan, so nung pinaabot po sa kanya ni Yahweh, yung mensahe sa pamamagitan ni Propeta Nathan, nung nagawa po niyang pagkakasala, nung nakita po niya si Bathsheba, at nandun po yung pagsisisi ni David at yung paghingi ng habag o awa sa Panginoon. Sabi po rito sa awit 51, 1-2, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. So maaring sa atin din po na sa ating pong mga kamalian, sa ating mga naging kasalanan, so nung ating pong nakita yung ating kamalian, na doon po yung paghingi po ng awa, ng habag o pagpapatawad mula sa Panginoon. At
Ano po yung sabi ng Panginoon sa Mateo 5:7? Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So, ibig po ng Diyos na tayo po ay maging mahabagin. Kung paano po tayo ay kinahabagan ng ating Panginoon. So, nakasumpong ng biyaya, nakasumpong ng pagpapatawad, ng kagalingan. So, ganun din po, tayo po ay ibig ng Panginoon na maging mahabagin. Sabi nga po rito, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So, ibig po ng Diyos na tayo ay maging mahabagin. Sabi sa Mikas, chapter 6:8, itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Yan. So yung pagiging mahabagin po o yung mercy, hindi po siya yung laban sa hustisya o hindi po siya pagdidinay ng hustisya. So hindi po binubura ng habag yung hustisya ng Diyos, yung pagiging makatarungan ng Diyos. So dito nga po sa Mika, so magkakasama po rito yung pagiging makatarungan, yung binanggit po rito na mahalin ang iyong kapwa, ito po yung mercy o yung habag at yung pagpapakumbaba. So lahat po yan magkakaugnay at ito po yung nais ng Diyos. At yung nga pong habag ng Ama sa atin, pinakita po niya nung ibinigay po niya si Jesus Christ. So si Jesus Christ po yung lundo o yung kaubuuan ng pag-ibig, ng habag ng Diyos para sa bawat isa. At yun din po um, yung sigaw ng mga ketongin. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. So yung pagsigaw po nila na mahabag sa kanila ang Panginoon, so nandun po, dahil nga po sila ay may karamdaman, may ketong, at na sila po ay makasumpong ng kagalingan. So maaari din po sa atin na pag dumadating po sa atin yung karamdaman, so nandun po yung pananalangin po natin sa Panginoon, na tayo rin po ay makasumpong ng kagalingan. So pero sa kaso po ng 10 ketongin po na ito, so hindi lang basta kagalingan ang ibig po nila, kundi yung restoration. Yan, dahil nga po yung pagiging ketongin, hindi katulad ng ibang karamdaman, ang turing po sa kanila ay marumi. Yan, at sila nga po ay inihiwalay dahil sa kanilang karamdaman. At maaari din po yung paghingi ng habag ay para makasumpong ng kapatawaran. At ano po yung ginawa nga po sa kanila ng Panginoon? So nandun po yung instruction sa kanila ng Panginoon na pumunta sa pari at magpasuri. Ngunit sa daan pa lang sila ay gumaling. So nandun po yung pagpapagaling, yung nakasumpong po sila ng habag sa Panginoon. At ganoon din po, lahat nung lumapit sa Panginoon, ano nga po yung karamdaman? Kanyang pinagaling. Pero bukod po doon sa kagalingan, physical, so may iba pa pong tinuturo sa atin dito ang Panginoon na yung kahalagahan nga po ng pagsunod. Yan. At yung um, pagpapasalamat o yung pagkilala sa ginawa ng Panginoon. So yung pong habag, so ito rin po ay kaugnay ng biyaya. Yan. So yung turo nga po sa atin tungkol po sa kagandahang loob po ng Diyos na ito po ay binibigay sa taong hindi karapat-dapat. So yung grace at yung mercy po na tinanggap po natin na kung ano yung deserve po natin na ano po yun dahil sa ating mga kasalanan.
ang deserve po sa atin ay kaparusahan, pero hindi po natin ito tinanggap. So dahil po sa mercy, so dahil sa habag sa atin ng Panginoon. At nandun nga po yung malasakit sa atin ng Panginoon na pinatunayan ng Panginoon sa gawa, sa pamagitan po nung kanyang pagkakatawang tao at pag-aalay ng buhay para sa atin. So yung ibig po dito ng mga ketongin, 10 ketongin, to be restored. Yan. So at bukod sa kagalingang pisikal ay yung pong ay yung mamuhay nung normal. Yan. So yung maranasan po nila kung paano nga po yung mamuhay tulad po nung iba na walang karamdaman. So nandun yung kahalagahan po nung pagsunod. Nung sinabi po ng Panginoon na lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. At sila naman po ay lumakad. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So maaari nga po na kung tayo po ay may karamdaman, so hindi man po instant healing yung dumating sa atin, hindi naman po ibig sabihin na wala nang ginagawa ang Panginoon o hindi po tayo pinakikinggan ng Panginoon. So maaari po na kasama sa ibig ng Panginoon sa atin ay hindi lang po kagalingan, physical, kundi tayo po ay ma-restore. Yan. Kasi po meron pong mas mainam na kagalingan. Yan. So maaari pong gumaling ka nga. Yan. So pero nalayo ka naman sa Panginoon. So hindi po iyon yung makabubuti. So yung true restoration po ay tayo po gumaling, hindi lang po sa paraang pisikal, kundi spiritual. So para nga po sa kanila yung restoration, yan. So bukod sa sila ay maging magaling sa paraang pisikal, ay makabalik po sila sa lipunan at yung sa simbahan o sa iglesia at makasamba. Yan. At lahat po sila. So tumanggap po sila nung habag ng Panginoon. Ngunit ano po yung sa 10 nga po, so pare-pareho po sila, pero isa lang yung bumalik. So lahat pinagaling ng Panginoon, pero isa lang yung bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. So dito sa verse 15, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. So mahalaga po yun. Binanggit po ni Lucas na yung lalaki po na ito, so among the 10 na pinagaling po ni Jesus Christ, isa lang at isa pang Samaritano, isang dayuhan. So bagamat may pagkakahalintulad po yung 10 ketongin, so lahat po sila may karamdaman, lahat ay nangangailangan o humihiling ng habag, ng restoration, ng kagalingan, or yung paglilinis. Pero isa lang yung bumalik. At ito po ay isang Samaritano. So lahat po sila tumanggap ng habag. So anuman po yung kanilang background. Yan. So hindi po binanggit na ito lang mga Hudyo o ito lang mga Samaritano. Hindi po, lahat sila. Magkakaiba man po sila nung background, nakasumpong ng kagalingan, nakasumpong ng habag sa Panginoon. Kaya hindi po ang tinitingnan sa atin ng Panginoon yung ating pong katayuan, yung ating pong pinagmulan, kundi yung ating pong pananampalataya. So yung habag po ng Panginoon ay ino-offer po niya sa lahat. So sino ka man, ano man yung relihiyon mo, ano man yung lahi mo, ano man yung edad mo, so lahat po maaring makasumpong ng habag sa Panginoon. At tulad po nung mga ketongin, kung
nung una man, ang tingin mo ikaw ay reject, yan. So, hindi tanggap, pero kaya kang i-restore ng Panginoon. Amen? At napakahalaga nga po yung pagsunod. So, sa punto po na ito, sa Lucas, tinuturoan din po tayo ng Panginoon na sumunod. So, para masumpungan po natin yung kaparaanan ng Panginoon, yung tunay na kagalingan mula sa Panginoon. So tama po na nandun yung pagtawag, yung sa pananalangin, paghiling, na tayo po ay kahabagan. No? So pero matagal na po tayong kinahabagan ng Panginoon. So more than 2,000 years. So inalay na po ng Panginoon yung kanyang sarili para sa atin, para makasumpong po tayo ng habag. So ang tanong, ano po yung respond po natin doon sa ginawa ng Panginoon? So doon po ba yung pagkilala natin sa ginawa ng Panginoon, yung pananalig po natin at pagtitiwala sa ginawa niya, at sa pagtitiwala po ba natin, nandun po ba yung tayo ay handang sumunod sa itinuturo sa atin o pinagagawa sa atin ng Panginoon? At ano po yung masusumpungan ng tao na nakasumpong ng habag sa Panginoon? So nandun po yung kagalingan, nandun po yung pagdilinis o yung restoration na nagmumula sa Panginoon. So higit pa doon sa physical na kagalingan. So ito pong lalaking yung Samaritano na bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. So nirecognize po niya ang Panginoon. Kinilala po niya ang Panginoon. Kaya yung tinanggap po niya hindi lang physical na kagalingan, kundi yung restoration mula sa Panginoon. At napansin po ng Panginoon na isa lang yung nagbalik. So sa kabila ng 10 yung pinagaling. Kaya ngayon tanong ng Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Amen. So alam po ng Panginoon. So kung sino po yung um, nananalig sa Kanya at kumikilala sa Kanya. So bagamat 10 po yung pinagaling, pero isa lang yung nagbalik at nagpasalamat. So bagamat lahat sila, so tumanggap ng habag, pero isa lang po yung kumilala sa Panginoon. So yung pong pagpunta po, yung inutos sa kanila ng Panginoon na magpatingin sa pari. So para po patunay na sila po ay nalinis na. So pinakita rin po ng Panginoon na hindi po isinasantabi ng Panginoon uh, yung pagpapahalaga doon sa paglilinis. So pinakita po niya na tama na magpasuri kayo. So kamukha rin po nung binanggit po niya doon sa Ketongin sa Lucas 5. So ganun din, tinagubili na magpasuri para sila ay makita na nilinis na. Yan. So ritually clean. At yun naman pong ginawang pagsunod ay nagpapakita rin naman na nandun yung pagtitiwala nila, paninampalataya nila kay Jesus Christ. Yan. So nung sila nga po ay lumakad, so nandun po yung pagsunod. So bago pa man po nila nasumpungan yung kagalingan, so nandun yung pananampalataya. So napakahalaga po kung titingnan po natin sa iba't ibang pagpapagaling na ginawa ng Panginoon. So lagi pong binabanggit doon na gumaling ka dahil sa iyong pananalig
At sabi po sa ikalawang Korinto 5:7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So ito po yung maging reason natin sa ating pong pagsunod. So dahil po nakabatay na po tayo sa pananampalataya at hindi na sa bagay na nakikita. So kahit hindi pa po natin nakikita yung inihiling po natin, kung ito man po ay kagalingan o ano man po yung ating pangailangan, magpasalamat na po tayo. Ipakita na po natin na parang tinanggap na natin. So yun po yung faith. So katulad po nung pagsunod ni Abraham, hindi pa man po niya alam kung ano yung pupuntahan po niya, pero nung sinabi po sa kanya ng Diyos na pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo, sumunod si Abraham. Sabi po sa Hebreo 11:8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sabi po sa Kawikaan, chapter 3, 5-6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So dapat po higit yung tiwala po natin sa Panginoon. At pinakita po sa atin yung kahalagahan ng pagpapasalamat, yung pagkilala sa ginawa ng Panginoon. Katulad po ng ginawa ng Samaritano, so nung mapunan niya na siya magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. So nawa po tayo, lahat po tayo, kung tutuusin ay nakasumpong ng habag sa Panginoon. Amen. Pero napakahalaga din po na tayo po kumilala sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, na hindi po natin naranasan ito dahil deserving po tayo, karapat-dapat tayo o may ginawa po tayo na anuman para tanggapin po yung mga bagay po na ito, yung mga pagpapala po na ito. So lahat po ng tinatanggap po natin ayon sa habag, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. At yung nasumpungan po natin sa Panginoon, so hindi lang yung kagalingan, kundi restoration. Amen. So, maaring itanong po natin, bakit yung siyam hindi na nagbalik? So, hindi na po binanggit dito sa Lucas. Maari po na yung iba ay naging busy na, maaring naging excited dahil makakabalik na po sila sa kanilang dating buhay. Maaring ang inisip po nila, sapat na, magaling na naman ako, bakit pa ako babalik kay Jesus Christ? Yan. So yun nga po yung kaibahan na ang ibig lang ay yung kagalingan o yung kung ano yung pinapanalangin, doon sa ang ibig talaga ay ang Panginoon. O maaring inisip po nila na hindi na mahalaga na magpasalamat o magpuri sa Panginoon. So pero ang ibig nga po ng Panginoon yung kilalanin po natin siya sa ating mga buhay. At yung pong puso na nagpapasalamat. So yung sabi nga po niya, huwag kayong mabalisa. Yan. So yung kailangan nyo, ihilingin nyo, ipanalangin nyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. So hindi po ibig ng Panginoon yung maging ungrateful. So ibig sabihin lang po no na hindi tayo kumikilala sa Panginoon. So maari pong yung iba naman, ang pinapahalagahan lang yung relihiyon kasi pumunta sa pari para magpalinis. Pero hindi po yung relihiyon ang nagliligtas. Hindi rin po yun ang nagpapagaling, kundi si Jesus Christ. Amen. So yung pong pagpapatira pa, so yung pong ginawa nung lalaki, so pagpapakita po na who Jesus is, na siya po ay karapat-dapat na sambahin, pasalamatan. At yung
tao po na ito, so bagamat Samaritano, yan. So nandun po yung pinagpakitaan ng habag ng Panginoon. Kaya hindi po nagtatangi ang Panginoon. At alam po ng Panginoon sino yung sanay magpasalamat, yan, kumilala sa ginawa ng Panginoon, o ang ibig lang ay o hinahanap lang ay yung pagpapala, yung kagalingan, pero hindi talagang ang Panginoon. So para po yung nung gumawa ng himala ang Panginoon sa pagpapakain ng libo-libong tao, at hinanap nga po siya ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon, kaya lang niyo naman ako hinahanap kasi kayo nakakain at nabusog. So nawa po, hanapin po natin ang Panginoon, hindi po sa pagpapala lang, kundi kung sino talaga ang Panginoon. Na kilalanin po natin siya na Panginoon at Hari ng ating buhay. So sa pagpapagaling po, so mahalaga po na tayo po ay gumaling physically, at iyon din po ibig ng Panginoon. Pero bukod po doon, ibig po ng Panginoon na i-restore po tayo yung buo nating katauhan. So hindi lang po yung sa paraang pisikal, kundi sa paraang spiritual at sa ating pong kaugnayan sa Kanya. So ano nga pong buting idudulot yon kung tayo man po ay gumaling physically, pero malayo naman tayo sa Panginoon. So ang ibig po ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. At kung tayo nga po ay nasa Panginoon, hindi na po tayo mangangailangan ng anuman. Yung sabi nga po ng Panginoon doon sa lalaki, sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo. Yan. So sa ibang salin po, ang sabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa ibang salin naman po, iniligtas ka ng pananampalataya mo. So kaya po yung pinakikita rito, higit doon sa physical healing, yung nasumpungan ng lalaki na nagbalik at nagpasalamat sa Panginoon, kundi yung full restoration. Kagalingan, physical, spiritual, at yung relationship sa Panginoon. Amen. So ang ibig po ng Panginoon, yung mahalaga, tayo po ay ma-restore. Amen. To be saved. So dahil po tayo ay nawalay sa Diyos dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan. At hindi po natin kayang bayaran yung kasalanan po na ito. Kaya ang Panginoon nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So para makasumpong po tayo ng kaligtasan. Ang ibig po ng Panginoon, tayo po ay maging buo. So to be whole, buong katauhan po natin, espiritu, katawan at kaluluwa. So dahil darating po yung panahon, ipagsusulit po natin lahat ito sa Panginoon. So gusto po tayong gumaling sa kabuuan ng Panginoon. So nawa po ay napagpala po tayo ng mga salita ng Panginoon na ating napakinggan, at tayo po na nakatanggap na ng biyaya ng habag ng Panginoon, nararapat naman po na kilalanin po natin siya sa ating buhay. Ibalik po natin yung nararapat na pagkilala, pagsamba sa Kanya. Amen. Sama-sama na po tayong manalangin. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Lord, praise you Lord. Salamat po Ama sa araw po na ito, sa inyong mga salita na pinabot niyo po sa bawat isa. Ama, patuloy niyo pong ituro pa sa amin, Panginoon, yung kahalagahan ng mga salita mo na napakinggan po namin, na sino nga po yung, o ano nga po yung higit na pinahalagahan po namin, yung po bang mga blessing o yung maaari po namin tanggapin o kayo mismo sa aming buhay. Patuloy po na ipaunawa niyo po sa amin na higit yung buhay na nasa inyo, Panginoon, na kung kayo ang kasama po namin, ay hindi na po kami mangangailangan
ng anuman. Salamat po, Ama, sa pagpapagaling. Sa time na kami ay dumaranas ng karamdaman, ay nandun po yung kagalingan na nagmumula sa inyo. Kung kami dumaranas ng pangailangan, nandun po yung provision nyo. At hindi po kami nagkukulang, Panginoon. At salamat din po, Ama, sa ah, pagtuturo nyo po sa amin. Dahil ang ibig nyo, Panginoon, ma-restore po kami hindi lang sa paraang pisikal, kundi sa kabuuan. Salamat po, Ama, sa ginawa nyong paghahandog na ngayon ay may daan kami sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. At Ama, sa iyo na po namin ibinabalik yung pinakamataas na pagsamba, pagdakila, pasalamat in Jesus' mighty name. Amen. God bless us all. Palain po tayo ng Panginoon. At upang mapagpatuloy po ang ganitong mga gawain, atin pong laging suportahan ang mga activities po ng ating community. Every Wednesday po ang Midweek Fellowship from 6 to 8 p.m. Ang ating pong Youth Fellowship every Saturday po from 5 to 6:30 p.m. And ang ating pong Sunday Fellowship AM session from 9 to 11 a.m. and PM session po from 2 to 4 p.m. Sa community po, ang pastor natin, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ng Kristo, buhay na po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa